magandang gabi sa ating lahat. Sinurvey namin hindi ang mga tao, kundi ang mga posts nila sa social media. At ang mga top issues nila ay ating makikita sa LED board. Dito lang yan sa Family Feud. To spell it out for you, it's F-E-W. Dahil ang magkakapamilya sa politika, minsan dumarami at minsan nagiging few. Narito na ang mga political issues ng Pilipinas na pinalagan at hindi pinalampas ng netizens all over the world. Welcome to Politico Talks. I'm still your beauty with a cause, Sam Acosta, and of course with our journalist fact-checker, Mamichu Villanueva. Ayan, Mamichu. Yes, To start off, ano ang latest sa mga fake news this week? Alam mo, Sam, kasi bukas ay 9th anniversary ng the arbitral ruling na ang Pilipinas ay nanalo sa The Hague Permanent Court of Arbitration sa nagtatag sa ating West Philippine Sea claims. Maraming lumabas na fake news about our victory. In fact, meron pa silang yung mga kontra doon na apparently pro-Beijing, sinasabing arbitral disaster. Yun ang kanilang, may sarili silang selebrasyon. Pero of course, yung ating more patriotic and nationalistic na nagsuporta sa WPS ay may sarili silang mga paggundita. Katulad ni Akbayan kanina, nag-distribute sila ng mga Philippine flags to represent our claims sa WPS. Siyempre, yung mga nag-create ng mga fake news na tayo talo talaga yan, hindi tayo nanalo. Which we know, hindi naman talaga totoo yun dahil sa atin yung mga Kalayaan, Scarborough, Baho de Masinloc, and others. At ayan, Mamichu, grabe. Simula pa lang tayo, Mamichu. Yes. Hi pa lang yan. Yes. Hi lang muna, patikim lang muna. Ayan. At makakasama naman namin ni Mamichu ngayon, dalawang important names here in the Philippines. Handang ipaglaban ang iyong karapatan, pati ang mga tanim mong halaman. Humarap sa iba't ibang kaso at hinabol ng maraming gaso ng politiko. Secretary General ng Sanlakas, Attorney Aaron Pedrosa. Kamusta na po tayo sa Quezon, Attorney? Hello Sam. Okay naman. Still alive and fighting. Maraming hinaharap ng mga issue. Tulad ng sinasabi ka na ni Mami Chu. Maraming fake news and we hope to counter and challenge all of them. Thank you, Attorney. Wala siyang corona tulad ni Michelle D. Hindi siya ang The Voice like Jason D. Pero siya ang champion ng mga trabahador at obrero. Ang presidente ng Partido Lakas ng Masa at chairperson emeritus ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP, Calyodi. Kamusta po ang kamay ninyo? Totoo po bang dahil sa pakikibaka, para sa mga manggagawa ay pinangalan kayo sa Kalyo, like Calyodi? O, di ba? May pa-joke agad tayo tonight. Pakita mo nga, Calyodi. Wala pa naman. Wala. Okay, so welcome po sa ating munting programa, Calyodi and Attorney. At dahil Family Feud tayo this week, once again po, it's Family Feud, F-E-W. Nagpapatong kami sa aming researcher ng 100 katao. Pero dahil wala pala kaming researcher, ako na lang po ang naghanap. At narito ang top reaction na nakuha namin sa sinasabing pagpayat ni former President Rodrigo Duterte dito sa Family Feud. Family Feud. Family Feud. Ito po ang mga top reaction sa pagpayat ni PRRD. Unang-una, he is okay but he's so thin. Skin and bones, ayon kay Mrs. Zimmerman. Pero ito sinabi, pero hoy Junior, magdasal ka na, tumaba muli si Tatay Digong, sabi ni Harry Roque.
Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Yan naman ang quote ni Senator Robin Padilla. If PRRD dies in the Netherlands, his body should be brought home. It should be displayed in full glory, not cremated in the Netherlands and brought home in a jar, sabi ni Kifi Chu. At ang panghuli, but definitely not the least, he said that if he dies here in the Netherlands, he doesn't want his body to be brought back to the Philippines. He just wants to be cremated here and only his ashes should be brought home. Ayon naman to sa kanyang anak na si VP Sara. Ayan, Kalyodi, dahil ikaw ang unang-unang dumating. Ikaw ang early bird kanina. What can you say about this? Sa pagpayat? Kanino po kayo may reaction dun sa mga finlash kanina? Pagpayat hindi naman siya pumayat. Mukhang pumayat yung bulsa niya. Dahil napakamahal ng bayad dun sa attorney. Maabot yata, pag kinonvert mo sa peso, abot ng 600 million yung acceptance pa lang. Grabe. Kaya malamang papayat talaga yung bulsa niya doon. Nakakapayat nga yun. Physically. So acceptance pa lang, hindi na pala katanggap-tanggap. Hindi, katanggap-tanggap yung para doon kay attorney. Demetro pa yung mga abogado na yan, di ba? Demetro yan. Mga patak na per ora nila, di ba, attorney? At saka dollar sa kanila. Take note. Sa atin, piso lang eh. Oo. Kaya papayat talaga ang bulsa. Tama si Carlo. Ikaw naman, attorney, dun sa mga nagsabi ng mga kanilang mga issues kanina, ano yung masasabi mo doon? Ano yung may reaction ka? Most striking one for you. Well, two things. Yung condition niya, it is indeed alarming, pero it's self-induced. No? Kasi ayaw niyang kumain. Kasi di daw masarap ang pagkain doon eh. Diba? Diba? So, choice yung pagpapayat. Dito sa Pilipinas, kung dito siya kinulong, walang ganyang luxury yung ating mga inmates, no? Yung mga persons deprived of liberty. Siya doon, sa kaartehan, kaya siya pumayat. Pero mahilig daw sa munggo, di ba? Tsaka tinapa. Si Karodi, Presidente Duterte, di ba? Nakikita niya sa makain sa munggo, tuyo. Doon wala yatang munggo. Wala nga doon. Pero may pagkain. Yun yung point. Yung second point, yung parang gusto pang i-glorify siya, no? Na dadalhin sa Pilipinas despite the wishes of the family. Of the former president himself. Ipaparada. Anong mensahe nun? Papaawa, Paawa, if not to... sympathy, Para galitin yung tao. pwede rin. Oo. Malamang isa yon sa target na gawing i-project na namamayat at maging kawawa si President Duterte. Tingin nila nakakakuha ng simpatya. Bakit po kaya pinipintang narrative ngayon na he is not in good condition? Like, kulang na lang sabihin sa kanya na don't follow the light. Ay, yun nga yung target nila. Public Makakuha sympathy. uli ng simpatya dahil nung nangyaring siya'y kulong, parang ang pakiramdam ng mga TDS at mga supporter ni Duterte ay mas lumakas at sumigla ang suporta kay PPRD. Pero Kalyodi, tsaka attorney, hindi naman ang Pilipino ang magde-decide kung siya ibibigyan, gagrant ng ICC. ICC magde-decide kung gagrant yung petition niyang house arrest o sa another country. Public sympathy, hindi naman kinoconsider sa ICC yan eh. Sa kaso, hindi. Pero yung political dito, pwede yun. At yan ang dahilan kung bakit yung mga senador natin ay mas kumikiling dun sa pagliligtas kay Sara Duterte dun sa kanyang impeachment. Kasi nakikita may paglakas at nag-reflect yan doon sa midterm election na kung saan nag-number 1 yung kanilang kakampi na si Bongo. Tsaka si Bato de la Rosa, Pato de la Rosa, pati si Senator Amy, nakaangat ng 12, kabunting na... Bumalimbing lang yon. Kaya, Pero, kaya nakakuha pa ng boto ng Duterte. Oo. Si Marcoleta talaga yung original. Yeah, oo. Kaya pero yung si Amy, na dapat ay nasa alyansa ng Bagong Pilipinas, at saka si Camille Villar, bumalingbing lang. Okay. At humingi ng boto doon kay Inday Sara. Pero Ito quickly, po kaya. Dagdagan ko lang. Yes, sige, interim- attorney, go ahead. Meron silang hininging interim release kasi.
Ano? interim release. Oh, interim Nag-file release. Yung Oh, defense. ICC. This was May challenged petition. last June ng prosecution. Oo. I think it plays along that narrative na, tingnan mo, i-release nyo na kasi kawawa. Naghihingalo na. Nagtataka nga ako kay Senator Alan Peter Cayetano, nag-file siya ng resolution sa 20th Congress expressing the sense of the Senate for a house arrest of former President Duterte. Eh ano naman ang value nun? ICC naman does not consider those things. Wala. Eh, paano yan, Mami? Chu, binibenta yung bahay. Paano yan siya i-house arrest? Namamayat na nga kasi, di ba? Sabi nga ni Calyodi, namayat na gusto yung pockets. Mahal, di ba? Kaya lang, pero may bago na mukhang nagkakasundo sila na, sabi ni, the latest from Sara, BP Sara, hindi na bibenta ni Hanilet kasi co-ownership kay Hanilet Avancenia yung property. Ayan, simula pa lang yan. And with that, pasok na natin ang ikalawang survey. Ginugal namin ang mga hanash ng favorite tita natin sa reunion, si Auntie Claire. At ito ang mga quotable quotes niya this week. Makikita na sa LED wall ulit ng Family Feud. Ito ang top quotes ni attorney. Ni Auntie Claire, rather. Family matters po yan. Ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Ang Pangulo po, aksyon-aksyon, hindi bakasyon. O, rhyming pa yan. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog, if you know what I mean. Ang dami niyang mga Grabe, irrelevant. ang daming comments. Sa akin, parang irrelevant yung ang kanyang mga comments. Remember, she's supposed to be speaking for the president. Pero sinasabi nga, the president is his own spokesperson. I don't think it's proper for her to make those statements. Yeah, parang bardugalan mang tawag doon. Bardagulan. Attorney. No. Ang expert niya, si Rowena Guanzon, former yeah. commissioner. Yun ang dapat ng katapat niya, pareho sila. Na parang nabababa yung honor and prestige ng office. Yes. Na instead na pinatulan mo, you should take the higher ground Yeah. and speak truth. No? Instead, bumababa siya sa antas ng diskurso. Yeah. Kwentuhang kanal, sabi nga. Pero Bardagulan. nagugustuhan po ba ng masa ang atake ni Auntie Claire? Kung ako tatanungin mo, di ba matagal na akong antipatika dyan sa palengkera na yan. Di ba sabi ko mga patola Grabe eh. naman itong mga Patola description ni masyado Mami eh, di Chu. ba? Kasi nag-cover ka Malacanang. Ang dami kong naka-meet ng mga presidential spokesperson at nabanggit ko nga si former presidential spokesperson and press secretary Ignacio Toting Bunye. Napaka-decent niya. Maski anong itapon mong masamang tanong, talagang nagiging credible ang kanyang answer dahil mataas, may moral ascendancy, baga, I don't know the exact word, but tumataas yung level ng diskusyon, di ba, attorney? Ito, mababa eh. Sabi ko nga, parang sa kanto lang, na pinatulan, nag-away, kaya pinatulan, kanal na ang discussion. Nawala na sa issue, di ba? Wala. Calyodi, si Calyodi ang mahilig sa mga Kwentuhan mata. kanal? Oo. Oo nga, Calyodi, ikaw, what are your Ayoko pumatol thoughts? sa mga kwentuhang kanal. Kasi, ang mga pinatutungkalan din naman niya, yung mga katulad din niya, di ba? Kaya naging ganyang kababaw ang diskusyon. Kasi yung pinatutungkalan niya sa mga quote niya yan, ay mga, ganun din naman sumagot. Ganun din naman magbigay ng mga opinion. Ang babaw. Pero sabi nga ni attorney, itaas mo. Huwag kang bababa sa level nila. Parang wala nang itataas pare-pareho eh. Pero nakatulong po ba yung mga statements po ni Auntie Claire sa satisfactory rating ni PBBM? Ang baba ngayon, di ba? Kaya hindi nakakatulong. Pero tumaas po, tumaas Bumabagsak siya. pa. Kasi Tumaas ng 6 points. sa masa, pag tinanong mo, wala si BBM
si PRRD pa rin, whether we like it or not. Kaya that remains to be seen. Itong ginagawa ngayon, instead of helping, I don't think it helps. No? So let's look at the end of the year, perhaps. No? Kung mayroon bang change dun sa perception. Ito po, may tanong ako. May magaganap kayang Tita Wars ngayong may babaeng spokesperson na rin ang OVP with Auntie Ruth Castelo? Yan ang magaling na spokesperson. Kasi while she was this DTI, Trade and Industry Undersecretary, siya yung totoong namamalengke, check yung presyo ng mga bilihin. Kasi DTI ng trabaho. At may media savvy siya. So, palengkera. Palengkera in real sense. Na Literally. In real Oo, sense. Literally. public masa, Mamamalengke. di ba? Oo. Yes. Pinapaliwanag niya ang sitwasyon at the level of the masa. Ito magandang, hindi pa nagsasalita si Ruth Castelo, pumiyok na agad si Auntie Claire. Sabi niya, attack dog. Yeah. Hindi, wala namang pinapatungkulan yung isa, pero guilty as charged siya na nagsabing, hindi ako attack dog. Pero that can only be what? It remains to be seen rather. Kasi kahit may spokesperson ang OVP, hindi naman nagpapapigil si Sara din sa katrabaho. Tuloy-tuloy din. Tuloy-tuloy. In fact, silang lahat, marami ng spokesperson, naging FAD na yata, no? Spokesperson ng impeachment, spokesperson ng prosecution, spokesperson ng Senate, OVP, Ng House. President ng House. Oo. Tapos nagsasalita pa rin in disarray yung Oo. kanilang mga principals. Kasi nga, sabi ko nga, tanong ko sa mga reporter ko, bakit may spokesperson sa Senate? Yung 24 independent republics na napakadadaldal na mga yan. Tapos, kasi tinapatan nila yung House, mas nauna yung House. Si Abante, Princess Abante, naging spokesperson na. Kasi si Princess Abante, nung kampanya, binalikan si VP Sara nang binabanatan yung tatay niya sa entablado sa campaign, di ba? Kaya yun ang panapatin nila kay VP Sara. O, ito na, Mami Chu, Gina G ka dito, lalo kitang paiinitin. Okay. Ito. Pero hindi rin nagpatalo ang PCO. Nag-appoint din ng bagong press secretary at mind you, Dave Gomez is the 5th to have this position sa loob ng 3 taon ni PBBM sa Malacanang. Yes. Anong say mo here? Alam mo si Dave, nakasama ko yan ng panahon ni Pangulong Fidel Ramos. Nag-cover kami pareho ng Malacanang. Talaga namang masipag yung mama na yan. At matalino. At mahilig sa chicks. Hindi, biro lang. I mean, gentleman. May pa-chismis. Gentleman pala, gentleman. Kaya hindi ka mapipig... I mean, yung kanyang behavior, typical na journalist na lalaki, mga asikaso sa mga babae, hindi Kahit sa'yo? Oo, Ah. partner ko yan eh. Kaya magaling yung aming teamwork noon sa Philippine Stars siya, pareho kami. Kaya nga lang, mas pinili niya yung magtrabaho sa private sector, mas malaki sweldo doon. Kaya naging siya, sa private sector siya napunta. Pero once naging yan, PIA. Parang kinikilig ka, Mami Chu. Hindi, kasi Siguro nag-flames na kayo. Hindi. Ano yan eh. Kasi may hati kami, di ba? Ako may anak na kambal. At that time, lilit pa yung kambal ko. Sabi ko, Dave, ikaw sa umaga, ako sa gabi. Kaya yung pag alas 6 na, pwede siya mag-chicks. Okay na, kasi ako magko-cover. Yun ang aming understanding. Mabait yan. Tsaka matalino at dissenting tao. Pero may nag-oppose eh. O, si Pia, Senator Hindi Pia. lang PIA, yung mga organizations who are critical dun sa kanyang background. Kasi naging dating corporate communications person siya. Philip Sa isang- Morris. Yung tobacco industry. No? At masamang halimbawa na isang spokesperson ng isang harmful industry ang kinuha mo for PCO. Pero retired na siya eh. Retired pa siya Pero since bakit February. lagi pong may opening sa PCO? Di ba po pang 5 na siya? Yun nga problema, di ba? Kasi sabi ni President Marcos, I am my own spokesperson. Ang government information machinery ay napakagulong birokrasya, napakalaking birokrasya. So, ang gusto mangyari, mahirap yung maraming ang inaasikaso. Kaya dapat ang press secretary above lang siya, yung manager lang siya. Sa dinabi-dami ng birokrasya, Kalyo, di ikaw namimit. Nakakasama ko to sa Malacanang na pag iniimbitahan eh. Nauuso na ngayon sa Pilipinas yung mga tagapagsalita. No? Talagang kinakailangan nilang mayroong mas may alam paano kukumbinsin ng tao na matino yung kailang ginagawa. Pero dahil hindi naman matino ang ginagawa ng mga nasa gobyerno. Bakit po kaya, Kalyo? Wala po ba silang dahil alam? hindi matino ang ginagawa ng mga nasa Kailangan gobyerno. ng spokesperson. Pansarili.
talagang lalabas at lalabas yung katotohanan na wala silang masasabing matino at hindi sila magiging mahusay na tagapagsalita later dahil mabibisto na hindi tama yung mga sinasabi nila dahil kontra sa aktual na ginagawa ng mga opisyal ng pamahalaan. Mahirap i-depensa ang gobyerno. Mahirap i-depensa. O ito, Maniwala ka sa akin, anong Marichu. masasabi nyo dito? Ngayon, let's go abroad. Siyempre, sayang naman ang international crown ko kung hanggang Pinas lang ako. Kaya naman narito ang international news na damay ang Pilipinas at ilang Family Feud. international issues na apektado ang Pilipinas. Israel Prime Minister Netanyahu nag-nominate kay Trump sa Nobel Peace Prize. US President Trump nagpataw ng 20% tariff sa Pilipinas. Chinese Ambassador sa Pinas na si Wang Xilian pinatawag ng Malacanang dahil sa pagban kay former Senator Francis Tolentino. Ayan, so kayo po, isa-isa muna. Mamicho, anong masasabi mo sa pag-nominate kay President Trump sa Nobel Peace Prize Award? Nomination pa lang yan. Marami pang bubunuin niyang kasi international body ang Nobel Peace Prize sa Oslo yan. For now, okay na sa akin. Medyo tahimik ngayon. Wala nang missiles exchange. At least on that part of the world. At yung ating mga OFWs nandun, mga 30,000 din yun sa Israel. Okay na sa akin muna. Pabayaan mo na siyang sa Nobel Peace Prize, magyayabang muna si Trump. O yan, moving on to Calyodi. Ano pong maapektuhan dito? Like yung mga manggagawa, apektado po ba sa 20% tariff ng Amerika? Huwag muna yun, huwag muna yun. Huwag muna, Mas gusto huwag kong muna. mag-comment. Iba pala. Gusto ko mag-comment dun sa, sige. sa Nobel Peace Prize na yan. Alam mo yung dalawang yan, dalawang kambal to ko yan, dalawang yan. Israel and US. Parehong mga gerero, walang ginagawa kundi manggera yung mga yan. At kaya nung sa Iran, nagpinagtulungan nila yung Iran para girahin. Si Israel, walang ginawa kundi girahin yung Palestine, ginera ang Yemen, ginera ang Lebanon, ginera yung Syria. Walang trabaho yan dalawang yan kundi manggera ng manggera. Kaya siguro, naglolokohan lang yung dalawang yan, i-nominate bilang Nobel Scratch Peace your Prize. back, I scratch mine, di ba? Oo. Yun. Yung pangalawa, kabaliwan din ni Trump yan. Na ngayon ay dati ang pangkuan niya ay 17 kailangan global ang pagkakaisa, di ba? Ngayon, ang gusto niya, protektahan yung kanyang Sa US. ekonomiya. At para ang ginawa niya, itinaas yung tariff. Part siya ng kanyang tariff war sa China. At nadamay ng lahat kasi ang kanyang policy ngayon ay dapat protektahan ang ekonomiya ng Amerika. Make Ang America problema sa great Pilipinas, again. hindi pumapalag. Sunod lang ng sunod kung anong gusto ng Amerikano. Yun ang problema natin. Pero from 17%, naging 20% yung Yun nga, tariff tumaas natin. nga eh. Mas maliit. At ang pinagmamalaki ng gobyerno ay maliit nga sa atin eh. Nung 17. Nung 17. Nung 17. Ginawa niyo lang 20 ngayon. Maliit yung dinagdag. Oo. Samantalang sa iba, 35% sa Canada. mabot pa sa 125 yata sa China. O hanggang 245. Ganon. Kaya, kabaliwan ni... Hindi ko alam kung anong gusto ni Trump sa ganyang klase ng patakaran niya na kinamumuhian siya ngayon ng mga leader ng buong mundo. Ayan, kay Attorney Aaron naman. Ipinatawag ba ang Chinese ambassador ng Malacanang para iharap kay former Senator Tolentino o sila-sila lang ang mag-uusap? Ano ang tingin mo ang magiging resulta nito? So, balikan ko rin mamaya yung Netanyahu at 20%. Ayan, may comment din si Pero Attorney dun doon sa dalawa. sa kay pagpatawag ng Chinese ambassador, karapatan naman yan ng Pilipinas, no? Dapat lang. Oo, para pagpa-explain, ano ba ang dahilan? Kasi hindi malinaw kahit sa atin eh. Hindi binigay yung reason. Egregious behavior daw. Pero anong ibig sabihin nun? Napakasamang behavior daw. It can take many forms, no? Yeah. Kung statement lang, that should not suffice, no? So magandang manggaling mismo sa kanila. Take it from the horse's mouth. So, ganyan lang. At kilala naman si Senator Tolentino na
Palaban din. Palaban din. And I think he can take care of his own, no? Himself rather. Yung kay Netanyahu, it was a self-manufactured war. No? Ginawa ng US at ng Israel. We don't know if it was to deflect yung attention away from Netanyahu kasi tumaas yung kanyang unpopularity rating, no? Unpopularity, no? Naka-charge din siya sa ICC, di ba? Naka-charge din siya. Crimes against humanity din. Kaya walang, to use your term kanina, walang moral ascendancy yung isang genocidal leader na mag-nominate, actually, ng isang peace prize na siya mismo ay nasasakdal sa ICC. There's a pending warrant for his arrest, Yes, no? yes. Ito namang usaping pagpataw ng tariff, may mga tax experts na tayo nagsasabi na ang implikasyon nito ay mga apektuhan yung ating mga negosyo, pati yung manggagawa. Kasi halimbawa kung 100 pesos yung presyo ng palabas na produkto, in-impose ng 20%, that would mean another 20 pesos, halimbawa lang. Hindi na bibilhin yung produkto natin. Hahanap ng mas mura. So what that does mean for the implication rather for our local industry? Babagsak. Maraming mawawala ng trabaho. The sad thing, hindi natin alam anong game plan ng Malacanang. Sabi nga ni Calyodi, oo lang ng oo. Pero by the way, kanina, in-announce na ng State Department, US State Department, inimbitahan si Pangulong Marcos na makipag-meet kay President Trump sa Washington, July 20 to 22. At kasama sa usapan yung tariff nga. Yeah. At Parang ganyan eh. Parang nakita nyo last time, Liberia, yung Mauritania, pinatawag ng hari. Tapos luluhod, papayag sa mga conditions. So diyan masusubok kung gaano katatag in terms of independent foreign policy. Hindi lang sa usapin ng negosyo, kundi yung strategic na pakikitungo ng Pilipinas sa ibang bansa, lalo na sa US. Itong gobyerno ni BBM ngayon. nabanggit ni si Liberia. Yung Liberian president kanina, ay kahapon yata yun sa Washington. Di ba parang nagagalit ngayon ng mga kritiko ni Trump na masyado siyang condescending, arrogant. Kasi sinabi niya, you speak good English, better than the people in this table. Ganon ang usapan, di ba? Kaya medyo naasar din kay President Trump yung mga kapwa niya Amerikano, parang condescending siya. At mismo yung Liberian president na felt very degrading yung sinabi sa kanya. Bakit? Di po ba alam na ang Liberia is English-speaking? Yeah. That's their official language. Yes. English is their official language. Yeah. May problem kasi yung Amerika ngayon eh. Kaya nagko-consolidate siya. Nagko-consolidate siya ng kanyang lahat ng kakampi. Kinakailangan magkaroon sila ng pagkakaisa sa trade at sa lahat ng bagay. At ang target niya, laban sa China yan. Laban sa China. At may malaki silang binubuno ngayon na laban doon sa BRICS. Na pagkakaisa ito ng mga kalaban ng Amerika at saka iba pang kasama niya sa G7. Yan yung banta ngayon at labanan na pinag-uusapan nila. Paano nila kokontrolen ang walang tigil na pag-unlad ng China. Yun ang labanan ngayon. Make great America again. Yan ang diba? Yan, kaya may buwabagsak kasi, nagkakaproblema eh. Kaya namamaga. Magaling po mag-English ang mga Liberian dahil... Ito, huwag na nga mag-yugap na kalag tayo. Tayo dati, di ba, English-speaking tayo, magaling tayo, kaya lang nag-degrade yung ating education. Education, yeah. Yes. Live na live po tayo sa YouTube page ng Bilyonaryo News Channel ngayong July 11. Kaya kung July 12 na sa inyo, thank you for binge watching us. Marami pa po tayong political issues na bubuksan at pagtatalunan. Tulad ng hindi namin sabay-sabay na pagsabi ng title sa pagbabalik ng Politiko Talks! You are still with us here sa Politico Talk at tuloy-tuloy ang ating politaktakan. Pero gusto ko na i-drop yung joke ko na naudlot kanina kasi nagdalawang isip ako baka makornehan kayo. Eto na, magaling ba mag-English ang mga Liberian dahil lagi silang nasa library? O parang pilit yung tawa nila. At eto na nga ang ating topic, syempre, ang kaabang-abang na impeachment serye.
Kakampi ba o kaaway? Yan ang tanong sa bagong character na nagsabing, it is a witch hunt para iba yung makaupo at mawala ng kandidato sa halalan ng 2028. At narito ang mga reaksyon ng mga gusto lang mag-react. Tama na ang delaying tactics. Gusto nating makuha ang Wicked Witch of the South. From Kabataan, Party List Representative Rene Co. Nasaan na yung video? Ayan! Sabi ni Renico from Kabataan Party List Representative, tama na ang delaying tactics. Gusto nating makuha ang Wicked Witch of the South. Maganda yan. Maganda yung Bakit kanyang... maganda, Mamichu? Ang repartee niya. Kasi popular yan sa mga bata. Namin, tulad namin. Kasi may Very Gen Z. Wicked Witch of the East. Di ba? East Week, di ba? Kaya medyo patawa siya. Ikaw, attorney, anong take mo dito? Play of words, no? Napakakulay ng statement to get back yung sinasabing witch hunt na ginagawa. So, sino nga ba ang totoong witch dito? Kung hindi yung nasa, anong tawag doon? Sa South. Sa Mindanao. Kasi si Mig Subiri, siya nagsabi niyan, na taga Mindanao. So, understandable ng kanyang sabi. Nadit naman niya, that's my bias, that's my personal bias. Yeah. Whether you agree or not, that's my personal bias. And remember, impeachment is a political proceeding, di ba, attorney? Yeah. And despite it being a political proceeding, at least naman lang yung ating mga senator Yung judges semblance of... should refrain from making public comments. Otherwise, nakukulayan na. Ito naman ang naano ko dyan sa mga nagsasabi niyan. Bakit yung mga prosecutor, house prosecutor? Bakit di kayo tumahimik? Itong mga senador, siyempre, na-agitate kasi inaaway sila kung ano-ano natapon sa kanila. Kayo itong number ang maingay. Trial by publicity kayo eh. Ang prosecutor kasi, alam na yung panig. Ang panig nila, Complainant sila. yes, idiin yung nasasakdal. Oo, pero yun nga, in the process, kawawa yung mga senador, hindi sila, ma'am sila eh. Gag sila because of that, senator judges ang kanilang dati. Yeah. When in fact, dapat magpakatotoo sila na this is a political process, so I must stand for my political stand. Yeah. Actually, kung court lang ang usapin, may power yung court to hold yung mga individuals, parties that degrade yung integrity ng court in contempt. Oh, Ayan, natatawa ako kay Caliode kasi parang nangingiti siya eh. Oh, sige nga, Parang bakit? feeling ko meron kang gustong sabihin pero hindi ka makasingit kay Mamicho at saka kay Isa pang attorney. kasing legal. Kaya tamang-tama si attorney. Ikaw illegal. Hindi naman. Paralegal. Parang legal. Oh, parang legal. Marami ng statement kasi yun sa Senado, lalo na nung sila ma-transform into a Impeachment court. Impeachment diba? court. Na dapat hindi na sila aakto bilang mga senador, kundi bilang korte. Kaya dapat bawal magsalita o hindi dapat silang nagkasalita ng mga bagay na parang pagkampi ka agad o pagja-judge doon sa akusado o kaya sa nag-prosecute. Nagreklamo yan. Kinakailangan i-maintain nila yung kailan parang independent o hindi sila kumakampi kanino man. Pero ngayon, hindi eh. Lumalabas talaga eh. Hindi pa nakalilitis, gusto nang i-dismiss. Di ba si Senator Bato de la Rosa? Hindi pa nagkakaroon ng susunod yung gusto ng konstitusyon na mag-trial para i-convict o i-acquit. Pinag-uusapan na, dismissal. Anong klase yung Ito korte ngayon na niya? latest. Ito Ito na, Mamichu. Ito muna. Oh, sige. Witch hunt. That's so unfair, sabi ni ML Party List Representative Laila De Lima, who says, yung nangyari sa kanya last administration ang tunay na witch hunt. Huwag na siya makigulo. What can you say about this? Nakikigulo lang siya. Huwag na siya makigulo. Pass is pass. Move forward. Kaya nga ito sinasabi ko kanina, itong bago, Supreme Court, nag-issue na ng di ba, remember si BP Sara, nag-file ng petition to stop the impeachment. Sabi ng Supreme Court, lumabas June 8. Pero kung di pa nagsalita ang Senate Impeachment Court, di lalabas yung news na nag-issue na pa ng June 8, pero in-issue sa House. Sabi ng House spokesperson nila sa oo, natanggap na namin. Tahimik sila. Kung di pa nagsalita ang Senate Impeachment Court, hoy,
may Supreme Court, at ano na, magsagutin yung mga tanong, specific questions ng Supreme Court. Sagutin nyo ito yung mga point by point na sinabi sa petition. Pinapasubmit nga sila ng mga documents. Within 10 days, Yes. June 8 yun, natanggap na June 8, July 8, dapat July 18, sasagot na sila ng comment nila. Yun ang yung sinasabi ko, sir, na court na Naman sinasabi mo. sigurado ko sasagutin yun. Dahil korte, korte, di ba? Mag-aak yung senador ngayon bilang korte at yan ang iniutos. Kaya gusto mo yan o hindi gusto, ay tingin ko, di ba, attorney? Yan yung pagpapaalala rin kasi ang position ni Senate President Chis Escudero, sila as impeachment court can do anything and everything under the sun. But within the Pinapaalala, Constitution. it should be within the four corners of the Constitution. Hindi pwede vision nila, gusto lang ni SP, i-delay, gusto lang niya anong nasa isip na, yun yung masusunod. No? Pero yung nga sinasabi ng House Secretary General, si Velasco, na kasi yung napipin down dun na sinunod ba may proseso na within so many days. Sabi niya, hindi, nakalagay dun sa aming rules, immediately, para yan yung fourth read na sinasabi ni Senator Chis Escudero, walang time frame, walang specific time frame. So, yung sinasabi ni Chis, inuulit niya ngayon ng depensa ng House na gano'n sila immediately. Wala namang time frame, yun ang kanyang alibi. So, sino ngayon ang nagbubulhan dito? Yan, makikita natin anong ruling ng Supreme Court to finally clarify. Ang magiging problema nito, kung despite the ruling ng Supreme Court ay mag-iiba ang tindig ng either ng Senate as an impeachment court or yung House, Yes. then we will have a constitutional crisis. Nako, yan ang Pero delikado. pagka i-logic mo lang, di ba? Kung ang problema ay yung namumuno, kasi ang impeachable lang naman, mga top na opisyal, Yes, di ba? yes. Presidente, Vice President. Kung yan ang may problema, tingin ko yung forthwith na ang ibig sabihin, kailangan ngayon, agad. Kasi kung magpapatatagal yan, at napakadelikado at sensitive yung kanyang katungkulan, hindi makakagawa pa ng mga bagay na hindi magugustuhan ng taong bayan. Kaya tingin ito ko, na, yung forthwith i-forthwith na na yun, natin. immediate. Unbecoming of a senator judge naman, ang defense ni Iloilo 3rd District, Representative Lawrence Defensor. And with that, which is which? Anong say ninyo dyan? Patatawa si Calyodi. Bakit ka natatawa dyan, Calyodi? Ay di, yung sinabi ni Subiri, malinaw yon. Pagkampi kay Sara. Yes. Depensa kay Sara yon. Yes. Pang-aasar niya doon sa mga iba. Yes. Na parang witch hunting lang yung ginagawa. Tingin ko ay taga-kon yan. Pinatutungkalan yan talaga Sara Duterte. No? Ang pinatutungkalan na dapat siyang habulin at siyang dapat panagutin doon sa kanyang mga mali na ginawa. Pero yung point naman ni Mig Subiri doon sa pag-use ng witch hunt, sinabi lang niya na kasi yung mga sa 2028, he's referring to 2028, natanggal na yung mga potential na forerunner sa tatakbo. May kaya nga namamali siya o kaya na parang napapaul. Kasi yung prosecutor at yung taong bayan ay nakakaalam na may malinaw na ebidensya. Klaro. Kaya hindi pwedeng sabihin witch hunt yung ginagawa ng mga prosecutor o itong ibang mga Ako taong naman, bayan na naghahabol kay Sara. Hindi ito unbecoming of a senator judge, no? It is the senator judge being true to his nature. Politiko. Ganun yun. Hindi kayang sundin ang konstitusyon, hindi kayang maging prudent sa mga statement, lalabas at lalabas yung totoong kulay. No, yung nawawala yung accountability. Yun ang hinahanap ng tao. Yun ang sinasabi ni Calyodi. These accountable officials must be held accountable for their actions. Nawawala ang accountability kasi impunity ang umiiral. Yes. Pero ito ang latest. Ipapaliwanag na raw ni VP Sara kung sino si Mary Grace Piatos. Ano sa tiningin nyo ang explanation nito? Meron akong hula dyan kasi si Bato, sinagot niya yan. Maraming piatos sa Davao.
Sabi niya, maraming lupa daw ang pagmamayari ng mga Piatos. Sabi, ganun ba? Pero Baka, hindi- hula ko lang, baka yun ang magiging depensa niya. Going Yun ang wild along- guess mo. Oh, yeah. Paano si Uwishi at... Marami siya, yun ang gusto kong sabihin. Ay, sorry, nulaan ko si Marami Carrion. siyang sa ipapaliwanag. Dahil sa 1,900 yata, mga 1,200 yung questionabling pangalan eh. Mapapagod siyang ipaliwanag isa-isa. Yung mga pangalang Chichirya. chichirya, pagkain, Pero alam mo, artista. natatawa lang ako kay Senator Bato. Dating PMP chief siya. Humawak siya ng intelligence funds. He should know better na ang intelligence, may mga intelligence assets na alias ang ginagamit, hindi totoong pangalan. Bakit gumawa pa siya ng maraming Grace Piatos sa Davao, sa Maraming Mindanao? Piatos daw na Oo. mamayari ng malaking lupain sa Davao City. Oh, bakit kaya gagamitin? Perhaps siguro na mayroong totoong tao. Habang yung chichirya nga, yung Owishi. Di ba? Sabi nga ni Sarah, once the impeachment trial commences, she's ready to explain whether if the impeachment will not come, yung trial will not come to, she's still ready to defend that, yun nga, sinasabi niya, confidential funds to mga taong, kasi di ba dati, as DepEd Secretary, siya rin ang co-chairperson sa National Task NTF Force. LCAC, yes. O LCAC, NTF LCAC, the infamous NTF LCAC, di ba? And mga red tagging, dyan nagsimula yung mga away na yan sa red tagging. O ito na, ang mga susunod sa impeachment serye. Abangan. For now, kay Palakang Talker naman tayo. Ikokak mo na yan. Oh, tag-ulan na naman. Ayan Lumabas na na ulit naman. si Palakang Talker. Oo. Hi Sam! Mukhang mapapasmile while saying cheese si Senator Cheese dahil ayon sa Cheese-Miss, more chances of winning na siya sa pag-retain ng position as Senate President sa 20th Congress! Kakakakak! Nasa likod kasi niya ang 7 members ng Duterte Bloc at sinasabing darami pa ito to 11 and mind you, 6 sa 11 ito ay ang 3 pares ng magkakapatid sa Senado! So do the math. May laban pa ba ang veteran block for Tito Soto? Ano? Yan, may laban pa nga ba? Sinabi na Tito ni Attorney. Soto. Di ba si Attorney Ayros, may As binanggit na early dyan? as now, parang nagko-concede na nga si Subiri. Sabi na, nakita nila yung resolution, marami na yung pumipirma. Of course, we do not have access to that resolution. We can only take them for his Their word, words, for their words. But malayo pa ang July 28. Marami pang pwedeng mangyari. Kung sa ngayon, lalabas na si SP Escudero pa rin ang magiging Senate President, wag din siyang kumpiyansa. Kasi gumugulong at gumugulong. Lalo't pag umiba ang ihip ng hangin, sentimiento ng taong bayan, malay mo. Marami pang wheeling and dealing behind the, Ito, attorney, is this a clear evidence sa kailangan na talaga yung political dynasty law? Matagal na, long overdue na. 'Di ba? Parang wala na yung nanay, naiwan yung kapatid. So magkapatid, ilang pares yan ng mga magkakamag-anak diyan sa loob ng Senado. 6 sila. 3 pares. Yes, 3 pares. Huwag na natin banggitin na mayroong magbiyenan diyan, no? Banggitin, attorney! Diba? Magbiyenan. Sabi ko nga, huwag na nating banggitin. May Secret magbiyenan na lang. diyan eh. Oo. Dati alam ko yung si Blind item. Ramon de Villa at si Jaworski. Pero ngayon, meron din, no? Nasusulat din sa Ligang Batas. Pero yung mandato ay for Congress to enact a law. Gagawa ba ng sariling batas yung mga dinastiya laban sa sarili niya? Calio, di pa na yung tango eh. Ito, Mr. Anti-Dynasty ito eh. Oo sa nga. kampanya. Klaro yan sa akin. Battle cry mo yan eh. Tansya ko pa, si Cheese, pwedeng siyang manalo talaga. Dahil may 8 na siya eh. 7 Duterte daw. Tapos sa klase ng senador natin, na kung saan para bang nakakaramdam ng malakas yung ihip ng hangin, ay doon pumapaling. Hindi na mag-uusap sa ito ba yung tama, ito yung totoo, ito ba yung makakabuti sa ating bayan. Hindi dyan nag-uusap eh, ang klase ng mga senador natin. Kundi kung saan sila mamimaintain, magiging stable yung kanilang posisyon at makikinabang. Pampersonal. Dahil nga, majority, halos lahat, ay kung hindi man dynasty, ay
supporter. Talagang mahigpit na taga-suporta ng mga dynasty ng Marcos at ng Duterte. Yun yung problema. At alam naman natin, ang mga dynasty, hindi nag-iisip para sa bayan. Hindi nag-iisip para sa mga manggagawa, sa mamayan. Ang iniisip lang ng mga yan, para sa kanyang pamilya. At yun ang problema natin sa klase ng Ayan. Ang senador. daming alam Family kasi first. ni Family Palacantoker. May say pa siya. Ano kaya ito? Ayokong pansinin pala kang talker. Di ako, ikaw lang kilala. Of course, Sam. From magkapatid sa Senado sa magkapatid naman sa Makati, pinaiimbestigahan ni Nancy ang sinasabi niyang midnight settlement ng kanyang kapatid na si Abby para sa Makati subway system. Kaka! Ang away sa pamilya nga ba ay nauwi na sa away sa politika? Or is it the other way around? Away ng pamilya sa politika? Family feud! Family feud! May tanong muna ako. Kaya ba siya midnight settlement ay dahil mahilig ang mga binay sa dilim? Ikaw talaga, ha? Porque, What can dapat you ang- say, Amichu? dapat ang kanta nila, we are family. Di ba? Dapat ganun. May Pero sa patalent dynasty naman portion. yun. The dynasty. Hindi, siguro, isang halimbawa yan ng klase ng dynasty. Kahit magkapamilya, pero may sariling pamilya na kasi. Kaya yun ang pinagkatanggol na. Pare-pareho sila nagkakagatan. Para mga estrada, magkalaban din yung magkapatid. Sa politika rin. Pero natatalo, ha? Hindi porke kasi ang nasa isip natin, dynasty, hand-me-down. Ikaw agad naman nanalo. Hindi, natalo sila sa eleksyon. Sabi nga ng mga ito eh. Dahil lumakas yung kampanya ngayon. Lumakas yung kampanyang anti-dynasty. Di ba last- Kaya pati si Cynthia Villar talo eh. Tinalo siya ng isang leader manggagawa. Kamag-anak din nila. Kamag-anak din ba? Anyways, Ang taga-suporta din, dynasty rin. every now and then may natatalo. Yung panahon nila, nagsabay magkapatid, si JB tsaka si Jinggoy, di ba? Pareho sila natalo in the past. Pero ngayon, pareho sila nandoon. Pero Ngayon, bago itong 2025, mas paparami ang dynasty. Kasi noong panahon ni Corian, nasa 13% lang ang dynasty. Ngayon, nasa 80% na. Yung presidente at vice president natin, sertipikadong dynasty. Yung ating Senado, mga 80% yan, dynasty. 70% ng Kongreso, dynasty. Yun yung problema natin sa ngayon. sa house, speaker, ang asawa, tinggog, ang anak, tinggog. Ngayon, sila sa 20th Congress, sama-sama, we are family. Pero yung bangayan ng mga family Pamilya. members, rather, ay reflection nung dynastic rule, no? Na umaabot na sa punto na hindi na lang simpleng nagkakasundo, kundi kahit yung away pamilya, apektado yung governance. Yes. Precisely, we need an anti-dynasty law to stop that. Hindi ito family affair. And Hindi ito yes, family we need first. that. Kaya naman, thank you so much, Calyodi and Attorney Aaron. Pero of course, bago tayo magpaalam, ano pong gusto niyong maiwan sa mga viewers natin tonight? Well, kasi paparating na naman yung SONA, no? Yung State of the Nation Address. No? While Filipinos are known for humor, no? Pinagtatawanan lang natin, hindi katawa-tawa itong nangyayaring paglala ng ating krisis sa ekonomiya, krisis sa pamamahala, lumalawak na agwat ng mayaman at mahirap, pati political dynasties, pati gera. Seryosohin natin yan. Kasi pag hindi natin kinonfront yung mga nasa kapangyarihan, magtutuloy-tuloy ang ganyang kalakaran. Ikaw, Calyodi. Ang pinag-uusapan namin ngayon tungkol doon sa sahod na niyari kami ng Senado at Kongreso eh. Pinangakuan na kami ng 200 ng Kongreso, 100 ang Senado. Ang tagal na nilang natapos yon. Ipinasa ng last day na lang. Nagdududa tuloy ako kung pinag-usapan nila yun eh. Na parang Duda ka pa? pinangako na nung Lagi eleksyon. naman ginagawa sa inyo. Para iboto kami. Para iboto sila. No? Nung makuha na yung boto, hindi na binigay Goodbye, Leody. Dapat pinagpasya na lang 100 o kaya 150 ibigay sa mga manggagawa. Yan ang issue.
Pero isa lamang yan sa napakaraming usapin ng mga mamayan natin, ng mga manggagawa, ng mga maralita, walang bahay, yung ating mga magsasaka, libog pa rin sa putik ng kahirapan nila. Pero yung mga bagay na yun nangyayari dahil yung ating gobyerno, hindi naman gobyerno ng mga mahihirap eh. Hindi gobyerno ng bansang Pilipinas. Ito ay gobyerno ng mga oligarkiya, ng mga bilyonaryo, na mga negosyante, Aray ng ko. mga trapo at dynasty. Yun ang kailang pinaglilingkuran. Kaya yung kailang mga batas na ginagawa ay para sa kanila at hindi para sa bayan. At yun ang gusto naming ipaabot sa ating mga kababayan na maging mapagsuri para sa pagbabago. Ayan, mapagsuri sa pagbabago. Ikaw, Mamichu. At will take off from the two gentlemen for the motherland. Happy 9th anniversary for the arbitral ruling. Sana lahat ng Pilipino ay huwag maniwala sa fake news na hindi atin ang WPS, West Philippine Sea. Pagtanggol natin ang ating karagatan, ang ating kalupaan, ang ating natural resources para naman kawawa ng mga Filipino fisher folks na wawawalan ng hanap buhay dahil dyan sa pangbubuli ng China. Pero hindi man natin kailangan magpaggera eh. Magandang usapan lang. Talagang makuha natin, may assert natin ang ating soberanya sa West Philippine Sea. Ayan, I agree with you, Mamichu. Communication is key. Ayan, maraming salamat po muli, Attorney Aaron and Calyodi, for sharing your time with Thank us. you. Thank you. Thank you. And with that, thank you for choosing us whenever and wherever you are watching. Dahil kasama namin kayo lagi, mga Politalkers, sa mga usaping politikal kung saan ang drama ay totoo, ang katotohanan ay pinagtatalunan, at ang mga pangako, huwag tayong umasa masyado. See you next week, Politalkers, dito sa Politico Talks.